Mapagpalang araw po ng pagsamba mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay muling magsama-sama upang mag-aral at sambahin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Kung nakahanda na po tayong lahat, pakisabi ng malakas, Amen at Amen. Ang ating batayang teksto sa umagang ito mga kapatid ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo chapter 20 verses 1 hanggang 16. Mateo chapter 20 verses 1 hanggang 16. Na ganito po ang sinasabi. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila, lumabas na naman siya ng mag-alas 12 na tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo. Bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tigisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayon, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng binayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ito ang salita ng Diyos para sa kaniyang bayan. Amen at Amen. Mga kapatid kay Kristo, maraming salamat sa Panginoon dahil muli tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. Lahat pong nakahandang mag-aral ng salita ng Diyos, pakisabi ng malakas, Amen. Amen. Mga kapatid, sa kabila ng ating nararanasang sitwasyon, patuloy pa rin nating nararanasan ang pag-ibig, ang habag, ang pag-asa, ang pagpapala at kaligtasan na binibigay ng ating Diyos. Mga kapatid kay Kristo, ang ating title po sa ating pag-aaralan sa umagang ito ay The Workers in the Vineyard. The Workers in the Vineyard. O sa Tagalog, ang talinghaga tungkol sa manggagawa ng ubasan. Ang mga manggagawa ng ubasan. Sa ating tekstong pag-aralan ngayong umaga ay makikita natin ang mga kahulugan ng mga
sumusunod. Una po ay ang ubasan. Ano ba yung ibig sabihin? Ano yung ubasan? Ito po ay ang Israel. Sa ating panahon ngayon, ito ay ang ating iglesia. Pangalawa, yung may-ari ng ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pangatlo, yung denaryo. Ang denaryo po o yung isang salaping pilak ay kaligtasan. Kaligtasan, mga kapatid. Ang unang manggagawa ay yun yung mga Hudyo o yung mga alagad. Ang huling manggagawa ay ang mga hentil o bagong mananampalataya. Ang context po ng ating teksto ay the master of a house recruits workers for his vineyard. Lumabas po yung may-ari ng ubasan para maghanap ng manggagawa sa kanyang ubasan. Dagdag information lang po, ang Mateo 20, 1-16 ay panglabing tatlo sa mga talinghaga ni Jesus. The master of a house recruits workers for his vineyard. He hires some at sunrise, offering a penny for the day. He hires some at 9 a.m. for the same. He hires some at noon for the same. He hires some at 3 p.m. for the same. He hires at 5 p.m. for the same. Tignan natin ito, mga kapatid. Yung may-ari ng ubasan ay lumabas siya ng maagang maaga. Yun yung unang mga alagad, unang mga manggagawa na na-recruit niya. Maagang maaga. Tapos lumabas siya ng 9 a.m. Then noon time, alas 12. Then 3 p.m. and then 5 p.m. He settles up at the day's end, giving all their promised pay, beginning with the 5 p.m. workers and finishing with the sunrise workers. Pagtapos nilang magtrabaho, binigay niya yung kanilang mga sahod. At yung kasunduan ay isang salaping pilak o isang denaryo. The sunrise workers, yung mga unang tinawag, ay expect more than the 5 p.m. workers and complain to the master. Sabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Yun po yung pagrereklamo nila. The master points out that they were not wrong. Hindi sila dinaya. Hindi niya sila dinaya. For each had gotten the promised amount. Dahil ibinigay sa kanila yung pinagkasunduang bayad o upa. The master points out that it was his business if he chose to be generous. Nagmagandang loob siya doon sa mga nahuling manggagawa. Mga kapatid, ano-ano ang mga katangian ng isang manggagawa ng Diyos? Ano yung dapat nating taglayin bilang manggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan? Una, mga kapatid, mapagpakumbaba. Huwag magmagaling dahil sa posisyon o gawain. Hindi porket ikaw yung nauna sa trabaho ay mapagmalaki ka na. Ako yung nauna dito, kaya kailangan
malaki yung sahod na ibibigay sa akin. Ako yung pioneer sa trabahong ito, sa company ito. Mga kapatid, ang posisyon na meron tayo ngayon, ang estado ng buhay na meron tayo ngayon ay binigay ng Diyos. Kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo ay binibiyayaan ng Diyos, naway lagi tayong maging humble sa lahat ng panahon. Hindi maging hambog. Kadalasan kasi nagiging hambog tayo. Imbes na maging humble. Be humble at all times. Dahil yun yung nais ng Lord. Yun yung pinakita ng ating Panginoong Yesus. Na sa kabila na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, naging humble pa rin siya. Pangalawa nating makita, mga kapatid, pangalawang katangian, dapat mapagmalasakit. Mapagmalasakit. Laging magbahagi ng malasakit ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang biyaya sa lahat. Kung yung ating mga boss ay may malasakit sa mga katrabaho natin na nangangailangan ng tulong, then pakita din natin yung malasakit natin. Yung pinakita dito ng may-ari ng ubasan ay napakatinding malasakit. Di ba yung mga nahuling nagtrabaho sa kanyang ubasan ay sabi nila, walang magbigay sa amin ng trabaho. Binigyan niya ng pagkakataon ng mga taong ito na mabigyan ng trabaho, mabigyan ng hanap buhay para may gagastusin pang araw-araw. Mga kapatid, yun yung laging pinapadama ng Diyos sa atin, yung malasakit niya, yung habag niya sa atin. Nanaway ganun din yung taglayin natin bilang manggagawa ng Diyos. Then pangatlo, mga kapatid, masayahin. Masayahin dapat tayo. Nagagalak lagi tayo. May joy sa ating mga puso. Maging masaya sa natatamasa, natatanggap na biyaya ng ating kapwa. Kung ano yung natanggap ng ating kapwa, maging masaya tayo dahil deserve niya naman yun. Iwasan ang espiritu ng inggit hinggil sa espiritual na pagpapala ng iba. Bawal po ang mainggit, mga kapatid. Kung ano yung success na natanggap, natamasa ng ating kamanggagawa, dapat maging masaya tayo doon, maging proud tayo doon. Iwasan ang inggit. Mga kapatid, ito ang mga katangian na dapat nating taglayin bilang manggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan. Mapagpakumbaba, mapagmalasakit, masayahin. 3M. 3M, mga kapatid. Hindi po 3 million yun, Higit pa sa 3 million kung ito yung ating gagawin. Mapagpakumbaba, mapagmalasakit, at masayahin. Mga kapatid, ano pang mga katangian ng isang manggagawa na kailangan nating idagdag sa ating katauhan upang tayo'y patuloy na lumago? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin para mamuhay tayo na matuwid at naayon sa kanyang kalooban. Ito ang kanyang salita para sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa pag-ibig, sa pag-asa, sa pagpapala, at sa kaligtasan na binibigay mo sa amin. We don't deserve this, Lord,
Pero salamat dahil kusa mo itong binigay sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patuloy na linisin mo ang aming buhay. At naway lagi mo kaming masumpungang nagtatapat sa iyo ng lubusan. Dakilang Diyos, bilang manggagawa ng iyong ubasan, lagi naming taglayin ang mga katangiang mapagpakumbaba, may malasakit sa aming kapwa, at masayahin, dakilang Diyos, sa natatanggap na biyaya ng aming kapwa. Dakilang Diyos, patuloy din naming nilalapit sa iyo ang kalagayan ng aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia, naming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Kapayapaan lagi ang igawan mo, dakilang Diyos, at dalangin namin na ang COVID-19 naway mawala na ito. Kagalingan para sa lahat, dakilang Diyos. At salamat po sa katagumpayan, sa kagalingan na binigay mo sa aming kapatid na Kuya Nelson, dakilang Diyos. Kuya Nelson Tolentino, salamat po dahil pinadama mo yung pag-ibig mo sa kanya, yung kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. Lord, naway total and complete healing po ang ibigay mo din sa mga anak mong nangangailangan ng kagalingan. Ipatong mo ang iyong mapagpagaling na kamay para sa lahat. Dakilang Diyos, kami ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Naway lagi ka naming mapangiti sa lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus ito ang aming dalangin. Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, mapagpalang araw ng pagsamba. Ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. God bless you all and keep safe always.